sa akin, sa diwa ko't pananangin. Puso ko'y pagnilayin, inay, upang yaring hamon ng iwasay, ay madama ko bilang dambis
Magandang umaga mga bata. Magandang umaga mga tenista. Magandang umaga. Mabuti. Sana na-practice ninyo kung paano tayo tumugon sa misa. Meron kayong module sa CMO SIO classroom ninyo. Aasahan namin mga guro ninyo na pag tumugon kayo sa misa sa wikang Filipino, kayo ay tutugon ng malakas at malinaw. Okay ba yon? Okay. Magsisimula na tayo, so tayo ay magsisimula na tayo, kaya't alalahanin natin na tayo ay nasa mapagmahal na yakap ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid kay Kristo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Conception. Ipinagdiriwang natin ang simula ng buhay ni Maria sa sinapupunan ni Santa Ana. 9 na buwan bago ang kanyang pagsilang ng 8 ng Setyembre. Pinili at hinanda na siya ng Diyos para maging ina ni Jesus. Bago pa man siya isilang, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina. Dahil wala siyang salang mana, wala ring salang mana si Jesus. Kung kayang linisin ng Diyos si Maria sa simula pa lang ng buhay niya, kayang-kaya ng Diyos tayong patawarin sa ating mga sala. Si Maria, nakalinis-linisang pinaglihi na ang patrona ng Pilipinas. Noong dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, itinayo nila ang unang simbahan, ang Immaculada Conception. Ngayon kilala bilang Katedral ng Maynila. Noong bumalik ang mga Jesuita sa Pilipinas, ipinagkatiwala sa kanila ang pagpapatakbo ng Ateneo Municipal na kanilang inilagay sa pagtangkilik ng Immaculada Conception. Kaya sa mga aklat ng mga Jesuita, ang pangalan ng Ateneo ay Kolehiyo ng Immaculada Conception. Kaya din, ang kulay ng ating paaralan ay asul at puti. At tumaawit tayo ng Mary for you, for your white and blue, we pray you'll keep us, Mary, constantly true. We pray you'll keep us, Mary, faithful to you. Pamumunuan tayo sa pagdiriwang ni Padre Irvin Salanio ng Kapisanan ni Jesus. Magsitayo tayo at magkaisa sa pag-awit sa pagsisimula ng ating pagdiriwang.
ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga mga kapatid kay Kristo. Maligayang pista sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahang ito ng Ateneo, ng ating diocese at ng ating bansa. Ipinagdiriwang natin ang simula ng buhay ng ating Inang Maria nang ipaglihi siya ng walang sala sa sinapupunan ni Santa Ana. Ang pagdilihing ito ang pagbubukang liwayway ng ating kaligtasan dahil inihanda si Maria para kay Jesus. Ipanalangin natin na maging ina natin sa tuwina si Maria na nagmamahal sa atin at sinasamahan tayo sa ating buhay. Ang tala na gumagabay sa lahat sa gitna ng bagyo at kaguluhan. Tulad ni Maria, makita nawa natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mula pa noong nasa sinapupunan tayo ng ating ina. Tulad niya, maging bukas nawa tayo at masunurin sa kalooban ng Diyos at plano niya para sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Salitang nagkatawang tao at kaningningan ng Diyos Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak na inilaan mong maging marapat na tahanan
ang mahal na birheng ipinagdihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kayang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bunga ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y niling lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya, laging maglalaban. Ito ang tudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ikaw ang tutuklaw." Eva, itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Pagpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pagkipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak,
At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito na nang kami hirangin niya noong panguna. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadalakila niya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan natin ang Panginoon sa mabuting balita. Magsitayo at umawit ng Aleluya. Sabay-sabay tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika ng anghel. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya.
My homily will be in English. On December 8, 1854, Pope Pius IX defined the dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. He issued a bull entitled In Fabilis Deus, which stated that this doctrine is revealed by God and must therefore firmly and constantly believed by all the faithful. The Pope did this after consulting the bishops around the world who affirmed such belief, and after seeing that communities of faith in many parts of the world were already venerating the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. The belief in the Immaculate Conception expresses the truth that Mary was preserved from original sin from the very first moment of her existence in the womb of her mother, Saint Anne. She is greatly blessed by the Lord by virtue of her vocation to be the mother of Jesus. God prepared her as the worthy dwelling place of His Son Jesus, who will be born for the salvation of the world. Even before Mary was born, God had already decided that she would be free from sin, granted her the singular grace for her future work in the history of salvation. For Mary to carry Jesus in her womb, she must be pure, holy, and sinless. Unlike Mary, we inherited original sin from our first parents, Adam and Eve. This is the reason why we need to be baptized when we were infants, so that we may be cleansed from original sin and receive God's grace of new life in the Spirit. What is the significance of the Immaculate Conception of Mary in our lives? In the first chapter of the book of the prophet Jeremiah, God said to him, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I dedicated you as a prophet to the nations." Likewise, we believe that all of us have been prepared by God for a specific purpose, for an assigned task in life. For Jeremiah, he would become a prophet of God. For Mary, she would be the mother of Jesus. Let us think, what is the specific vocation that God has determined for each one of you to do even before you were born? Maybe later on, you will become a good or loving husband and or wife. For me, God has called me to become a priest. For some people, they are called to be single throughout their lives. Our profession, our work, our vocation are planned by God since the beginning of time. God is all-knowing. God knows what specific tasks that we can do for the betterment of life and society. God has prepared us to become good disciples of His Son Jesus by giving us the prime model of our Christian life, Mother Mary. However, even if God has determined what our calling in life, since we were conceived, we are not coerced by God. God has given us the freedom to think, to decide, and act according to our knowing, understanding, and judging of things.
Kung sa Tagalog pa, meron ng tadhana ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan sa pag-iisip at pagdidesisyon kung paano natin tahakin ang tawag ng Diyos para sa atin. Dear boys, your work therefore as you grow is to discover what God is asking you to do in the future. The meaning of your life depends in discovering what's the purpose of your life in the world. In the gospel, the response of Mary to the angel Gabriel was, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. This is an act of freedom for Mary. Because she listened and believed what her mission be, as determined by God for her, she freely accepted it with all humility and grace. Unlike Mary, we are sinful, yet made in the image and likeness of God. Our mission in life is to make visible this image of God in our lives that is present in us. Brothers and sisters, let us look ourselves. For those who already know their real tadhana in life, continue doing good, continue the good work that God has done for you. Continue to be committed to your calling in life. With gratitude in our hearts, let us thank the Lord for our life, our vocation, our profession and work, our mission here on earth, which God has willed even before we were conceived in our mother's womb. Dear boys, what is the will of God for you today? To become good students, to be studious, to be excellent in your work, to be spiritually attuned to God, and to be socially aware of the needs of the poor and other people. Kaya we are here to celebrate Mass so that God will feed us with His body and blood so that we will be spiritually attuned to God's Spirit. Let us pray then for Mother Mary's intercession that we may live fully our calling from God who determined our tadhana since our conception. May God bless us always, now and forever. Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni Maria na pinili upang maging ina ni Jesus, itaas natin sa Diyos ang ating panalangin para sa simbahan at daigdig. Ipamalas nawa niyang muli ang mga ginawa niyang kahanga-hanga sa ating daigdig at sa ating buhay. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating inang simbahan, lalo na ang simbahan sa Pilipinas. Nawa ipaalala sa atin ng pagdiriwang natin ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria, na tayong lahat na binyagan ay pinili rin ng Diyos upang makibahagi sa kanyang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang sambayang Pilipino. Maisa buhay nawa ng bawat Pilipino ang pagmamahal kay Maria sa kanilang pagtulad sa kanyang kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga biktima ng kahirapan, kalamidad, krimen, kaharasan, adiksyon, terorismo at gera. Makatanggap nawa sila ng tulong at kalinga sa mga tagasunod ni Kristo upang magkaroon silang muli ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating paaralan at lahat ng paaralang Katoliko. Tulungan nawa ni Maria, luklukhan ng kalunungan ang bawat guro at mag-aaral sa gawain ng edukasyon at paghuhubog at gabayan nawa tayo ng mahal na beren sa kanyang anak na si Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating pamayanan, nawang bawat atinista ay pagdiwang ang puti at bughal na Mariang kalinis-linisan, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at dalhin ang Panginoon sa bawat salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Silang pinili ng Diyos para sa langit ay malinis nawa tulad ni Maria at makasapit sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ngayon sa Diyos ang ating mga panalangin para sa ating pamilya, pamayanan, mga kaibigan at kapwa. Ipanalangin natin maging matagumpay ang ating mga kuya sa ika-6 na baitang nakukuha ng pagsusulit para makapasok sa junior high school. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagpala, ipinagkaloob mo sa amin si Jesus bilang kapatid at ipinagkaloob niya sa amin si Maria upang maging aming ina. Sa panalangin ng mahal na Birhen, digin mo ang aming panalangin at panatilihin mo kaming tapat sa iyong kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at sabay-sabay nating awitin ang awit sa paghahanda ng dambana at mga alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kayang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa Kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa Kanya ay mga hangos sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa Kanya'y mababnaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan
laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen, ngayoy iyong inilaang maging katuwang at huwara ng katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat at ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol
ng mga banal ng kapisanan ni Jesus at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kagaya sa lahat ng sama, kalooban at kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa nakakapakan. Samantalang aming pinanadabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo ang lahat at sabay-sabay umawit.
Magsitayo ang mga ikatlong baitang. Magsitayo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayon banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Italaga natin ngayon ang sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng sambayan ng simbahan ni Kristo.
Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina, kami na bumubuo ng katawan ni Kristo. Sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob, una sa lahat, ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig, na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na Inan Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan naming bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawain ito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan, at aming pag-asa. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayon ay aalayan natin ang mahal na ina ng awit ng kagawaran ng musika at ng rosas ng mga pangulo at kinatawan ng bawat klase. Maaari nang pumila ang mga mag-aalay ng bulaklak sa gitnang aisle ng ating covered courts. Nakilala
ang minamahal mo, kaya nga't dapat papurihan, ina ang pagkandili mo. Dito sa perlas ng silanganan, mabunying birheng dinarangan. Kami sa'yo habang buhay. Ngayon, inaanyayahan natin ang ating punong guro, si Ginoong Jervy M. Robles, para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakabalik na. Alam ko po ay ako'y nawalay sa ating komunidad. At ngayon nga po ay kapiling ko na kayong lahat. Kaya po ako ay natutuwa na makita kayo, ang ating mga guro, ang ating mga magulang, lalong-lalo na po ang ating mga mag-aaral. Special po ang araw na ito dahil po sa wakas ay nakasama na natin ang mag-aaral mula sa ikatlong baitang. Ako po ay natutuwa na ngayong araw po pala ay sila pa ang naatasang mamuno sa ating misa. Palakpakan po natin ang ating mga mag-aaral mula sa ikatlong baitang. Hindi ko man po kayo nakasama noong inyong First Holy Communion, ay parang nakadalo na rin po ako dahil sa pag-awit ninyo ng inyong awitin. Maraming salamat po. Makaasa po kayo na noong panahong ako'y naglalakbay, ay ipinagdasal ko po kayong lahat dito sa ating komunidad. Marami po tayong pasasalamatan ngayong araw. Unang-una po, ang mga taong ito na siniguradong naging maayos or maging maayos ang maganda at makahulugan at mabiyaya ang ating pagdiriwang. Unang-una, ang mga naglingkod, ang Knights of Christ, mga nagbasa, ang ating kagawaran ng musika, ang Boys Choir or ang Ateneo Boys Choir, ang mga tumulong sa pagbibigay ng komunyon at ang health services. Pinapasalamatan din po natin ang mga naghanda ng pagdiriwang, ang CFMO at mga custodian, ang KMC, ang lupon ukol sa liturhiya at ang Campus Ministry Office. Pasalamatan din po natin ang lahat ng mga nag-alay ng bulaklak para sa ating Birheng Maria, ang ating ina. Palakpakan po natin silang lahat. Huli ay nagpapasalamat tayo sa ating chaplain, ang paring nakipagdiwang si Father Vic De Jesus, at lalong-lalo na ang ating punong tagapagdiwang na si Father Ervin Salanio. Salamat po, Father Ervin, dahil ipinaalala niyo po sa amin ang kahalagahan ng kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Salamat po sa inyong paalala na meron na tayong tadhana na ibinigay ng Diyos bago pa tayo ipinaglihi o ipinanganak ng ating mga magulang. Salamat po sa inyong paalala na binigyan tayo ng kalayaan kung paano natin tatahakin ang tawag ng Diyos na ito para sa atin. Magkaiba-iba man po ang tawag at ang misyon natin sa buhay, isa lamang naman po ang katotohanan, ang patuloy tayo maging mabuti sa ating pamumuhay. Maraming salamat po, Father Ervin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-aaral ng ika-6 na baitang mangyaring magsitayo para sa pagbabasbas. Mag-aaral ng ika-6 na baitang mangyaring magsitayo para sa pagbabasbas.
Ika-6 na baitang lang, hindi ang ano. Okay. O Ama naming mapagmahal, ikaw ang bukal ng karunungan. Hinihiling naming basbasan mo ang mga mag-aaral na ito ng ika-6 na baitang, nakukuha ng mahalagang pagsusulit. Buksan mo po ang kanilang isip, pagkalooban mo sila ng lakas ng loob, at gabayan mo ang kanilang isip, kamay at puso, upang mapagtagumpayan nila ang bawat pagsubok. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko tayo habang inagagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo. Ang mga nagdiwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. For an orderly exit, the grade 6 students will use the stairs at the back of the covered courts, while the grade 3 students will use the stairs here at the side of the stage.